This is Rodas Canuno, your financial coach for International Marketing Group. Sana po mag-subscribe po kayo dito sa video natin at sana po napanood nyo po yung unang video natin tungkol sa financial education. So meron din tayong Facebook page na IMG Universe. Sana i-follow niyo doon. Sana mag-like kayo para doon po maraming updates. Merong mas maraming mas maraming learning na makukuha. Tapos meron din tayo sa IMG Pilipinas ng Instagram. So yan po mga kaibigan, napapanood po natin. So ano nga pong sinasayang natin, yung oras natin. Lagi natin sinasayang sa mga bagay na wala namang kabuluhan. So ngayon po, sana po yung nakakapag-isip po tayo na iba po talaga pag nasa IMG tayo. So ngayon po, itatakal natin yung getting to know the basic financial concepts. So ano nga ba to? So financial concepts and solutions may not be most exciting subject to learn about. Napaka-boring ng financial concept na subject, di ba po? But the discipline and patience, you can understand the fundamentals and associates their performance. So kailangan lang natin talagang may pasensya para po maiintindihan natin maigi at malalaman natin ang financial concept na ito po yung beginning sa ating solid financial foundation. So yung financial independence is not only a dream, it is a priority that every person should aim for. Take control of your future by learning how to make money, save money, grow money, protect money. Because no one else will do this for you. Ikaw lang po talaga yung gagawa nito. So meron tayong building blocks of a strong financial concepts. So building a solid financial foundation is just like building a house. You build it from the ground then up. Here's how a solid financial foundation looks like. Yan po yan. Nagsisimula po sa healthcare, yun sa baba, followed by the protection, followed by, of course, eliminating debts, tapos emergency fund, and investment. So, una, you must have proper healthcare coverage in the event of a serious health problem or sickness. Kailangan na talaga natin ng healthcare kasi yun yung pinaka-foundation natin. Both of these can greatly affect or upset a person's financial stability, especially during old age. Kasi na tayo ngayon, prone na tayo noon sa mga sakit, yung maintenance ng gamot natin, hospitalization. Just yung mga pagkain natin, pihika na tayo sa pagkain kasi piling-pili na yung pagkain natin kasi marami na ang bawal. Statistics shows that 90% of personal bankruptcies are due to unexpected and unforeseen illnesses. Diba, meron lang mga magkakaroon na ng cancer, yung mga lalaki magkaka-prostate cancer, yung mga babae is, diba na, may ibang cancer na din, diba, or sa vagina or sa breast, or hindi na alam kung paano na magkakaroon ng magandang at malakas na pangangatawan. So, yun yung di natin alam, di ba? So, kailangan talaga protektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng unang-unang foundation natin, yung healthcare. Pangalawa, you must have proper protection in the event of your premature death. Ito yung life insurance natin. Kailangan may protection. If this happens, then you must have instant money to pay off any responsibilities and liabilities left behind. Diba? Kasi kung may utang ka pa, tas wala ka na sa mundo, sinong magsasuffer? Of course, yung natirang kapamilya mo. So, tapos, ikaw lang yung breadwinner ng kapamilya. So, tapos nawala ka pa, saan sila kukuha ng pambayad ng utang? Diba? So, kailangan may insurance tayo. Kasi kadalasan sa mga Pilipino ngayon, natatakot sa insurance. Bakit? Kasi kadalasan sa ating mga Pilipino
nagjo-join doon sa mabilisang pagyaman, yung mga scam natin na investment. Kaya natatakot tayo sa insurance. Gusto natin yung mabilisang pagyaman. Pero kadalasan sa mabilisang pagyaman, ito po yung mga scam. So, kailangan natin yung i-limit. Kailangan hindi tayo doon papasok. Pangatlo, manage and pay off all your bad debts. So, kailangan natin bayaran yung mga utang natin. Of course, kung anong utang yung may pinakamalaking interest, yun yung uunahan nating bayaran. Yun yung may pinakamalaking bayad meron tayo para mas madaling mawala yung utang na may malaking interest. So then followed by the second highest interest and so on and so on. Kasi doon tayo magkakaroon ng financial freedom. So pang-apat, set aside 3 to 6 months of your income to deal with sudden changes in the job or business. Kailangan natin may emergency fund. Dito natin kukunin yung halimbawa may emergency, di ba? Or halimbawa, mawawalan ka bigla ng trabaho. So, at least may emergency fund ka na kung pwede mo i-capital sa business mo or magagamit mo para sa susunod na hakbang mo para sa paggagawa ng pera. Di ba? This is also to pay your unforeseen accident or repairs. For example, may accident mangyari or of course yung kailangan bigla magpapaayos ka ng bahay. So kailangan mo yung magamit mo yung emergency fund mo or yung sasakyan mo biglang nasira yung makina or yung mga gulong. So kailangan mo talaga ng emergency fund. Pero hindi mo dapat mawala ng emergency fund. Dapat kung may kukuhanin ka doon sa emergency fund, dapat palitan mo kaagad. So yung pang-5, ito yung save and make long-term investment. Dito na tayo sa investment kasi kadalasan sa atin, inuuna yung investment bago yung healthcare, yung protection, yung lahat, may emergency fund. So anong nangyari kung inuuna natin yung investment? So kung magkakasakit ka, saan ka kukuha ng pera? Of course, dun sa investment. So useless lang yung investment natin. So kailangan may healthcare tayo, proper foundation po ang kailangan nating isaalang-alang. Kailangan natin gagawin. Unang-una talaga ang healthcare, hindi una yung investment. You should consider your healthcare and protection as your priority. Bakit? Even if you save a few hundred pesos a month but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. Likewise, if you experience an emergency but your money is tied up in some investments, how could you deal with the sudden unexpected expense? If your money was not tied up, then it could have been used as your emergency fund. So sayang lang yung investment natin. Kasi yun yung ginagamit natin para sa emergency fund kung may emergency. Worst, if you have an emergency and you have no savings or emergency fund, then you may have to apply for debts. Yun na, uutang ka na kung wala kang emergency fund. Diba? Pag maubos na yung investment mo, yun na yung uutang ka. So yun na yung mababaon ka sa utang at ang hirap mabaon sa utang. A strong foundation will result to you having sturdier and resilient finances that can withstand any money-related storms, tornadoes, and earthquakes. So following these 5 building blocks of a strong financial foundation will help build and secure your financial future. So, understanding how money works. Ito po yon. So, ano nga ba yung money, time, rate of return, inflation yan, inflation, tax, equals wealth, ano nga ba yan? That is the wealth formula. Here's a simple formula on how to grow your wealth or money. Unang-una, yung pera natin. So, you can grow wealth if you can make the positive much bigger than the negative. If the minuses are higher than pluses, then there's no wealth created.
So, anong ibig sabihin na? Yung money natin, yan yung income natin. Yung plus time natin ay nalaan. Yung money natin, yun yung ini-invest natin dapat. Kasi kung wala tayong investment, wala tayong pera na i-invest, sayang lang. So, kailangan nating magmadali na mag-invest dahil para mas may malaking return tayo. Kasi kung wala tayong investment, magiging negative yung rate of return natin. Ano bang rate of return natin kung hindi tayo mag-i-invest? Tapos, ililis pa yung inflation. Ano nga ba yung inflation? Yung pagtaas ng presyo sa lahat ng bilihin. Di ba? Or yung value ng pera mo is, halimbawa yung piso mo ngayon is 5 years from now is, of course, magiging 1 centavo na lang yan. Di ba? So, yun yung inflation natin. Tapos, may tax pa. So, ano na yung wealth mo? Wala kang wealth na naitatabi. Bakit? Wala kang investment. So, dapat may investment tayo. Tapos, yung time natin, kailangan natin ngayon na, hindi na bukas. Kasi yung pinaka-best na investment is ngayon, hindi bukas. Diba? At yung pinaka-best, the best na investment is kahapon, hindi ngayon. Yun. So this concept or goal was developed with the International Marketing Group for illustrative purposes only. So para po makita ninyo kung anong dapat talaga, bakit kailangan talaga nating mag-invest. So strategies of the wealthy. So money talk. Most people spend money and save what is left. So kailangan natin yun. Kailangan yun yung para sa mga mayayaman. So, kung gusto natin yumaman, so, kailangan hindi muna natin unahin yung pag-spend. Tapos magsisave tayo kung ano yung natira. Kasi, wala namang matira eh. Walang matitira kung uunahin natin yung paggasta. Dapat unahin natin yung pag-iipon. So, pangalawa, wealthy people save money and spend what is left. So, baligtad, di ba? Yung sa lahat ng kadalasan ng mga tao, nagagastos tapos saka na mag-ipon pag merong natira. Pero yung sa wealthy, nag-ipon muna, nag-invest muna kasi yung pag-iipon is ito yung pag-i-invest. So ito bago sila gagasta sa kung ano yung natira. Of course. Ito, most people consider healthcare and insurance as an expense. Yun. Yung kadalasan na iniisip ng tao kasi sabihin nila kung insurance yun, ay gastos lang yan, di ba? Gastos ng pera yan. Maling-mali po yun. Kasi hindi tayo nag-iisip sa kinabukasan natin. Hindi tayo nag-iisip para sa future natin. Nag-iisip lang tayo sa ngayon. Hindi gaya ng mayayaman na kinoconsider yung healthcare at insurance as investment. Investment naman talaga kasi ang health insurance at saka healthcare. Tapos kadalasan sa lahat ng tao is work hard for money. Okay, nagtatrabaho tayo para sa pera. Ngunit ang mayayaman is yung pera yung pinagtatrabaho nila. So paano ba yon? Yung pera yung pinagtatrabaho nila sa pamamagitan ng kanilang investment. So kung tayong mga mahihirap kasi, kadalasan sa ating mga mahihirap takot sa insurance, takot mag-invest. Pero gusto mag-invest doon sa scam. So mabilis ang pag-i-invest. So paano yun? Nawawala yung pera nila, di ba? Nawawala bigla kasi doon kadalasan nag-invest sa mabilisang pagyaman. Tapos mawawala ka agad. So dapat konti-konti, hindi yung biglaan. So the difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future. Yun. Kasi kadalasan sa middle class and the poor is yung mag-iisip nga ngayon lang. Bakit ako mag-iipon? Mahihirap lang ako. Diba? Bakit ako mag-iipon? Yung pinagtatrabahan ko, gagastusin ko to kasi pinaghirapan ko to. Bibili ako ng mamahalin. Hindi masama yung kung bibili ka ng mamahalin, pero pag-ipunan mo muna. Huwag yung bigla-bigla. Tapos, wala pang sahod, wala pang the next sahod, pulubi ka na. Hindi po yun maganda. So, kung may bibilhin ka, may balak kang bibilhin, unahin mo yung savings mo, tapos saka budgetin mo yung mga bibilin mo, yung expenses mo, saka yung mga wants mo. Kailangan kang magtira doon ng paipon-ipon ng paunti-unti.
yun yung dapat nating isa sa alang-alang. At sana po may natutunan kayo sa maliit na video na to. Sana po makapag dulot ng kunting aral, di ba? Na sana'y nakaaliw at nakakuha kayo ng magandang halimbawa at magandang hagdanan para po sa ikakatagumpay nating lahat. So marami pong salamat sa pagkikinig. Thank you for watching and God bless us all. Again, subscribe po kayo dito sa YouTube channel ko at Ronald Canuno. Of course, our Facebook page is IMG Universe and sa Instagram natin is @IMG Pilipinas. Marami pong salamat at bye-bye po.